Dagdagan mo ang dosis ng pampatulog ni Amelie. Ayokong makakita ng batang nagwawala o sumisigaw sa gitna ng engrandeng selebrasyong ito. Mas mabuti pang magmukha siyang estatwa sa loob ng kanyang silid kaysa maging mantsa sa perpektong pangalan ng mga kwintana sa harap ng media. Ang boses ni Doña Isabela ay malamig at matalas, tila isang patalim na humihiwa sa kuryenteng bumabalot sa silid. Sa mga sandaling iyon, si Winifred ay nakaluhod sa malamig na sahig, nagawa sa mamahaling marmol. Ang kanyang mga kamay, nagasgas na sa kakalaba at pag-aalaga, ay maingat na pinupunasan ng mantsa ng alak sa dulo ng sapatos na luwan ng matanda. Ginagawa niya ito ng may buong pagpapakumbaba dahil naniniwala siyang ang kanyang pananahimik at pagsunod ang tanging paraan upang maprotektahan ang maliit na si Amelie mula sa bagsik ng pamilyang ito. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang basahan sa kanyang kamay ay biglang bumigat. Ang marangyang paligid, ang amoy ng pinakamahal na pabango, ang kislap ng mga diamante, at ang tunog ng tawanan mula sa mga bisita sa labas ay biglang naglaho. Ang tanging narinig na lamang niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng sarili niyang puso. Isang bata ang pinag-uusapan nila, ang kanyang Amelie. Isang batang walang kamuwang-muwang na tinatraydor ng sarili nitong kadugo para lamang sa huwad na dangal. Naramdaman ni Winnie ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo at harapin ang matanda. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila nakabaon na sa sahig sa bigat ng takot. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit pa ring iginagalaw ang basahan. Kahit na ang paningin niya ay nagsisimula ng lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang bawat hibla ng luha sa sapatos ni Isabela ay tila naging mga tinik na sumusugat sa kanyang palad. Bumukas ang pinto at pumasok si Alexandre. Ang kanyang tindig ay matikas, nakasuot ng mamahaling tuksedo na lalong nagpatingkad sa kanyang awtoridad. Ngunit nang dumapo ang kanyang tingin kay Winnie na nakaluhod pa rin, walang bakas ng awa o pag-aalala sa kanyang mga mata. Para lamang siyang nakatingin sa isang piraso ng muebles na nakaharang sa kanyang daan. Yaya, bilisan mo riyan. Huwag mong sayangin ang oras ni Mama sa pagtitig sa sapatos niya. Marami pang bisitang naghihintay sa labas. Ang malamig na utos ni Alexandre. Hindi niya man lamang napansin ang pamumutla ng mukha ni Winnie o ang panginginig ng mga balikat nito. Sa mundong ito, ang damdamin ng isang katulong ay walang puwang sa gitna ng mga obligasyon ng isang kwintana. Dahan-dahang tumingala si Winnie. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko, iniiwasan ng mapanghusgang titig ni Isabela. Sa loob-loob niya, 1,000 tanong ang naguunahan. Ito ba ang pamilyang pinaglilingkuran niya ng buong katapatan? Ito ba ang ama na inaasahan niyang magliligtas sa bata mula sa kalupitan ng mundong ito? Ang sakit ay hindi na lamang nanunuot sa kanyang dibdib, kundi tila lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Isang matalim na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang tatlo, habang sa malayo ay maririnig ang mahinang musika ng mga biolin na tila nanunuya sa kanyang pighati. Ang bawat nota ay parang paalala na siya ay mag-isa sa labang ito. Siya, na isang mahirap na probinsya na, laban sa mga dambuhalang, ang tanging sinasamba ay ang kanilang sariling imahe. Nabalik lamang ang ulirat ni Winnie nang marinig niya ang marahas na pag-atras ng sapatos ni Isabela na halos tumama sa kanyang mga daliri. Ang matanda ay naglakad patungo sa salamin upang ayusin ang kanyang kwintas. Tila wala siyang sinabing kahit anong nakakapangilabot, ilang segundo ang nakalipas. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Winnie. Isang tanong na alam niyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Kung ang mga taong dapat nagmamahal kay Amelie ang siya mismong naglalagay ng lason sa kanyang sistema, hanggang kailan niya kayang manatiling nakaluhod sa harap ng kanilang kalupitan?
Hanggang kailan niya kayang ipagpalit ang kanyang dangal para sa isang kaligtasang unti-unti na palang ninanakaw mula sa kanila. Hindi kumibo si Winnie, ngunit sa kanyang mahigpit na pagkakahawak sa basahang basa ng alak, isang pangako ang tahimik na nabuo, isang pangakong hihigitan pa ang bawat luhang pilit niyang pinipigilan. Dahan-dahang lumingon si Doña Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanliliit habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Winnie. Bakit ka natitigilan, Winifred? Mayroon ka bang narinig na hindi mo dapat nalaman? Ang bawat hakbang ni Winifred patungo sa silid ni Amelie ay tila paglalakad sa isang pasilyong puno ng mga aninong nagmamasid. Sa loob ng kanyang bulsa, ang maliit na bote ng pampatulog na palihim niyang kinuha mula sa mesa ni Doña Isabela ay tila nagbabaga, humihiling na itapon at ibaon sa limot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng panganib na kanyang pinapasok. Ngunit ang mukha ng bata, ang maputla at walang buhay na mukha ni Amelie, ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang suwayin ang makapangyarihang matanda. Nang pumasok siya sa silid, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling disinfectant at ang lamig na nanggagaling sa aircon na tila gustong i-preserve ang kalungkutan sa loob ng 4 na sulok ng kwarto. Nakahiga si Amelie. Ang kanyang maliit na katawan ay halos malunod sa naglalakihang mga unan at kumot na gawa sa seda. Walang laruan, walang kulay, tanging ang katahimikang nakakabingi. Itatapon ko na ito. Hindi ka na nila muling malalason, anak. Bulong ni Winnie sa hangin habang dahan-dahang kinukuha ang bote. Ngunit bago pa man niya ito mailubog sa basurahan, isang matalas na boses ang bumasag sa katahimikan. Anong akala mo sa ginagawa mo, Yaya? Naglilinis o nagnanakaw? Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang sumunod. Nakatayo roon si Beatrice. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa panghuhusga. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na sumakop sa silid. Tila binubura ang kahit anong bakas ng kapayapaan na sinisikap buuin ni Winnie. Maam Beatrice, nagliligpit lang po ako ng mga gamit ni Amelie. Pilit na pinatatag ni Winnie ang kanyang boses kahit na naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Lumapit si Beatrice ng may mapang-aping ng ngiti. You think you're so smart, don't you? Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? You're just a maid from the province, Winifred. Huwag mong akalain na dahil nagugustuhan ka ng bata ay may karapatan ka ng makialam sa mga desisyon ng pamilyang ito. That medicine is for her own good. At ikaw, you're just a tool. Isang kasangkapan na madaling palitan kapag naging kalawang na sa sistemang ito. Lumapit palalo si Beatrice. Ang dulo ng kanyang matutulis na kuko ay dumapo sa balikat ni Winnie. Mariin itong ibinaon na tila isang babala. Don't act like a hero. Baka sa huli, sa kulungan ka pulutin dahil sa pakikialam mo. Look at yourself. Amoy pawis at sabon na panlaba. You don't belong here in the world of the Quintanas. Hindi sumagot si Winnie. Pinili niyang lunukin ang bawat salitang mapait, ang bawat insulto sa kanyang pagkatao. Sa loob-loob niya, ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ni Amelie. Nang lisanin ni Beatrice ang silid, nang may kasamang malakas na pagpadyak ng sapatos, naiwan si Winnie na nanginginig sa galit at pait. Ngunit ang galit na yon ay agad napalitan ng takot nang marinig niya ang mahinang ungol mula sa kama. Si Amelie. Ang bata ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang ang kanyang maliliit na kamay ay tila may hinahanap sa hangin. Ang epekto ng gamot na ibinigay kanina ay nagsisimulang manalasa sa kanyang murang katawan. Agad na lumapit si Winnie. Maingat niyang binuhat ang bata at isinandal sa kanyang dibdib. Nandito na si Nanay Winnie. Anak, tahan na. Hindi ka pababayaan ni Nanay. Sa gitna ng panginginig ni Amelie, unti-unting kumalma ang bata nang maramdaman ang init ng yakap ni Winnie. Sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari.
Ang maliit na daliri ni Amelie ay dahan-dahang humawak sa hintuturo ni Winnie. Isang mahigpit na kapit. Isang kapit na tila nagsasabing, "Huwag mo akong iiwan." Naramdaman ni Winnie ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Ang simpleng paghawak na yon ay higit pa sa anumang pasasalamat. Doon niya napatunayan na sa likod ng mga gamot at katahimikan, ang puso ni Amelie ay naghahanap pa rin ng buhay. Nang tuluyan ng makatulog ang bata, dahan-dahan siyang inihiga ni Winnie. Habang inaayos ang ilalim ng kutsyon upang masiguradong walang nakaharang, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay. Isang lukot na papel. Dahan-dahan niya itong hinila. Isang luma at kupas na sobre na may nakasulat na pangalan, "Para sa aking munting Amelie." Nang buksan ni Winnie ang sulat, ang unang pangungusap ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Ang sulat ay mula sa yumaong ina ni Amelie, at ang mga salitang nakasulat doon ay naglalaman ng isang katotohanang matagal nang ibinaon ng mga kwintana sa ilalim ng kanilang ginto at dangal. "Huwag mong hahayaan na maging katulad ko ang anak ko, Winifred. Iligtas mo siya sa mga kuko ng pamilyang ito bago pa maging huli ang lahat." Ang mga salitang ito, na isinulat sa isang piraso ng kupas na papel, ay tila mga tinik na bumaon sa puso ni Winnie. Ang bawat titik ay puno ng pait at takot. Isang huling hiling mula sa isang inang hindi na nagkaroon ng pagkakataong makitang lumaki ang kanyang anak. Habang binabasa ni Winnie ang sulat, bumalik sa kanyang gunita ang malamig na gabi sa isang pampublikong ospital sa probinsya, kung saan isang nanghihinang babae ang humawak sa kanyang kamay at nagmakaawa. Siya ang dating nurse na nag-alaga sa asawa ni Alexandre bago ito tuluyang pumanaw. Nanginginig ang mga kamay ni Winnie habang maingat niyang tinitiklop ang sulat at itinatago sa loob ng kanyang uniforme. Alam niyang sa oras na malaman ni Doña Isabela ang tungkol dito, hindi lamang ang kanyang trabaho ang mawawala, kundi maging ang kanyang buhay. Ang bawat segundo niya sa loob ng mansyon ay tila paglalakad sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng naglalagablab na apoy. Napatayo si Winnie nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang babala na kailangan niyang maging handa. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Alexandre. Ang kanyang mukha ay balot ng pagod, ang kanyang kurbata ay maluwag na, at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa isang tanong na hindi niya mabuo-buo. "Bakit gising ka pa, Winifred? Gabi na." Ang malamig na tanong ni Alexandre habang lumalapit sa kama ni Amelie. Tinitigan niya ang natututulog na anak at sa isang saglit, ang kanyang matigas na anyo ay bahagyang lumambot. "Binabantayan ko lang po si Amelie, sir. Nagkaroon po siya ng kaunting bangungot kanina," sagot ni Winnie. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Humarap sa kanya si Alexandre. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. "Sabi ni Mama, masyado mo raw kailangang pakialaman ang mga gamot ng anak ko. Tell me, Winifred, are you here to take care of my daughter? Or are you here for something else? Alam kong kailangan mo ng pera, pero huwag mong gamitin ang anak ko para makuha ang gusto mo." Ang bawat salita ni Alexandre ay tila isang sampal sa dangal ni Winnie. Gusto niyang isumbat ang lahat, ang tungkol sa laso na ibinibigay ni Isabela, ang tungkol sa sulat na nagpapatunay ng kalupitan ng kanilang pamilya. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang boses ni Isabela ay masyadong malakas sa isipan ni Alexandre. "Sir, ang pera ay kinikita, pero ang tiwala at buhay ng isang bata ay hindi nabibili." Mahinahong sagot ni Winnie habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Alexandre. "Maaaring tingnan niyo ako bilang isang dukhang katulong lamang, pero mas mahal ko ang anak niyo kaysa sa sino mang tao sa bahay na ito." Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Amelie at ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa labas ng bintana. Mayroong kakaibang kislap sa mga mata ni Alexandre. Isang halong galit, pagdududa, at isang lihim na paghanga sa tapang ng babaeng
nasa harap niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng bulsa. Kinuha niya ito at sinagot ang tawag. Habang nakikinig, ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nagbago. Mula sa pagiging pagod, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay muling dumapo kay Winnie, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng paghanga. Tanging puot na lamang ang natira. Oho, Mama, naintindihan ko. Hindi ko akalain na ganito pala ang itinatago niya. Ang tanging nasabi ni Alexandre bago ibaba ang telepono. Dahan-dahan siyang lumapit kay Winnie. Ang kanyang presensya ay tila isang nagbabadyang unos. Mayroon ka palang madilim na nakaraan sa probinsya, Winifred, isang kaso ng pagnanakaw, at ngayon, narito ka sa pamamahay ko, nagpapanggap na anghel? Naramdaman ni Winnie ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Alam niyang gawa-gawa lamang yon ni Isabela upang sirain siya. Ang bawat plano niya ay tila gumuho sa isang iglap. Bago pa man siya makapagpaliwanag, hinawakan ni Alexandre ang kanyang braso ng mahigpit. Ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Sa tingin mo ba makakalusot ka? Simula bukas, hinding-hindi mo na muling lalapitan ng anak ko. Hindi ka nababagay rito, Winifred. Isang hamak na magnanakaw na tulad mo, dapat sa kalsada lang nananatili, hindi sa loob ng marangyang mansyon na ito. At huwag na huwag mong susubukang hawakan ng bata. Baka pati ang inosente niyang kaluluwa ay manakaw mo rin. Ang boses ni Beatrice ay kasing talas ng isang labaha. Puno ng pagkamuhi habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng nursery. Hawak niya ang isang basong gatas para kay Amelie. Ngunit ang paraan ng kanyang paghawak ay tila isang obligasyong diring-diri siyang gawin. Sa likuran niya, maririnig ang mahinang hikbi ni Amelie. Isang tunog ng pag-iyak na hindi humihingi ng tulong, kundi isang pag-iyak ng isang batang tuluyan nang nawala ng pag-asa. Nakatayo si Winnie sa pasilyo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa dulo ng kanyang uniforme. Gusto niyang pumasok, gusto niyang itulak si Beatrice palayo upang yakapin ang bata, ngunit ang dalawang guwardyang nakatayo sa magkabilang panig ng pinto ay sapat na paalala na siya ay isa na lamang bilanggo sa loob ng sarili niyang pinaglilingkuran. Maam Beatrice, nagmamakaawa po ako. Hayaan niyo lang akong patahanin si Amelie. Hindi po siya sanay sa ibang tao kapag gising siya ng ganitong oras. Ang pakiusap ni Winnie, ang kanyang boses ay basag dahil sa puyat at sakit ng loob. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Beatrice. Lumapit siya kay Winnie. Ang amoy ng kanyang mamahaling kolorete ay tila sumasakal sa hangin. Ibang tao? Ako ang magiging asawa ni Alexandre, Winifred. Ako ang magiging ina ng batang yan. At ikaw? You're just a stain that we need to scrub off this floor. Huwag mong gamitin ang drama mo rito. Alam na namin ang dumi ng pangalan mo sa probinsya. Magnanakaw. Sa loob ng silid, lalong lumakas ang iyak ni Amelie. Maririnig ang kalansing ng basong itinataob ni Beatrice sa mesa at ang kanyang pagalit na utos sa bata na tumahimik. Ang bawat hagulhol ni Amelie ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Winnie. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga luha, ngunit pilit niya itong pinigilan. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan sa harap ng mga buwayang ito. Winifred! Ang boses ni Doña Isabela ay nanggaling sa dulo ng madilim na pasilyo. Naglakad ang matanda ng may dahan-dahan, ngunit bawat paglapit ng kanyang sapatos sa sahig ay tila tunog ng isang hatol. Huminto siya sa harap ni Winnie. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng perpektong kagandahan na walang kahit anong bakas ng emosyon. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Winifred. Pinatira kita rito, pinakain, at pinagkatiwalaan. Pero anong isinukli mo? Pagnanakaw sa sarili naming pamamahay? Sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay puno ng lason. Gaslighting ang kanyang ginagawa. Pinalalabas niyang siya ang biktima at si Winnie ang masama. Hindi po totoo ang mga paratang niyo, Doña Isabela.
Alam niyo po sa puso niyo na wala akong kinuha, kundi ang responsibilidad na iniiwasan niyo, ang mahalin ang apo niyo. Matapang na sagot ni Winnie. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Lumapit siya sa tenga ni Winnie at bumulong. Ang kanyang hininga ay kasing lamig ng yelo. Walang maniniwala sa iyo, Hija. Ang salita ng isang kintana ay batas at ang salita ng isang katulong ay basura. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Umalis ka sa mansyong ito ngayon din, nang walang kahit anong dala, at kalimutan mo ang lahat ng narinig at nakita mo tungkol kay Amelie. O tatawagan ko ang pulis at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan dahil sa kasong pagnanakaw na ginawa ko para sa iyo. Naramdaman ni Winnie ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat pangarap niya para kay Amelie, ang bawat pangako niya sa yumaong ina ng bata, ay tila unt-unting nilalamon ng kadiliman. Tumingin siya sa pinto ng nursery, kung saan maririnig pa rin ang mahinang paghikbi ni Amelie na tila tinatawag ang kanyang pangalan. Ano, Winifred? Ang kalayaan mo? O ang batang hindi mo naman kadugo? Panunuyan ni Isabela habang inilalabas ang kanyang gintong telepono, handang pindutin ang numero ng mga awtoridad. Nanginginig ang buong katawan ni Winnie. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila mabigat, parang may humihila sa kanya sa magkabilang direksyon. Sa isang banda ay ang kanyang dangal at kalayaan. Sa kabilang banda naman ay isang inosenteng bata na unti-unting nasasaktan at pinapabayaan ng sarili nitong pamilya. Bikisap mo. Hindi ang rehas ng kulungan ang kinatatakutan ko, Doña Isabela. Ang kinatatakutan ko ay ang iwan ng apo nyo sa mga kamay nyo na kasing lamig ng bakal at kasing bangis ng hayop. Ang boses ni Winnie ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat na tila isang sumpa na nanunuot sa bawat sulok ng pasilyo. Sa harap ng makapangyarihang matanda, hindi siya yumuko. Sa halip, hinayaan niyang manginig ang kanyang buong katawan habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mapanghusgang mukha ni Isabela. Ang katahimikang namagitan sa kanila ay nababakas ng tunog ng ulan na tila mga daliri ng langit na kumakatok sa bintana, naghahanap din ng hustisya. Sa huli, dahil sa matinding pagwawala ni Amelie, na tila hihinto na ang paghinga sa kaiiyak, napilitan silang hayaan muli si Winnie na lumapit. Ngunit ito ay may kapalit. Ang bawat galaw niya ay binabantayan, ang bawat salita niya ay sinusuri. Para siyang isang preso sa loob ng mansyong dati niyang itinuring na tahanan. Nang dumaan ang mga araw, napansin ni Winnie na ang mga gamot ay unti-unti nang nagpapahina sa diwa ni Amelie. Ang bata ay tila isang kandilang paubos na ang mitsa. Dito na nagpasya si Winnie na gumamit ng ibang paraan. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa pagitan ng makakapal na kurtina, kinuha ni Winnie ang ilang piraso ng papel at mga krayola. Tingnan mo, Amelie, hindi lang naman sa labas may kulay. Pwede rin nating dalhin ang bahaghari dito sa loob. Ang malambing na bulong ni Winnie habang dahan-dahang iginuguhit ang isang maliit na bahay sa gitna ng bukid. Sa simula, tinititigan lang ni Amelie ang papel nang walang buhay ang mga mata. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng kamay ni Winnie na gumagabay sa kanyang maliliit na daliri, isang himala ang nangyari. Ang bata ay nagsimulang gumalaw. Ang bawat linyang binuo nila ay tila isang lihim na mensahe ng kalayaan. Sa bawat haplos ng krayola sa magaspang na papel, ang dilim sa isipan ni Amelie ay unt-unting napapalitan ng liwanag. Nakatayo si Alexandre sa labas ng pinto, nakasilip sa maliit na siwang. Ang kanyang puso ay tila pinipiga habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang niya nakitang may hawak na krayola si Amelie sa halip na baso ng tubig para sa gamot. Nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa labi ng bata. Isang ngiting hindi kayang likhain ng anumang mahal na doktor o espesyalista. Anong ginagawa niyo? Bakit may kalat sa kwarto? Ang biglang pagsulpot ni Beatrice,
Ang kanyang boses ay tila isang matalas na hiyaw na bumasag sa katahimikan. Pumasok siya at agad na hinablot ang papel na iginuhit ni Amelie. "This is trash, Amelie. You should be resting, not doing this nonsense. At ikaw, Winifred, binabayaran ka para mag-alaga, hindi para gawing basurahan ng nursery." Sa isang mabilis na galaw, pinunit ni Beatrice ang papel sa harap ni Amelie. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila tunog din ng pagkadurog ng puso ng bata. Ang mga mata ni Amelie ay agad na nagtubig. Ang kanyang labi ay nanginig habang nakatingin sa mga pirasong nahulog sa sahig. Ngunit bago pa man makapagsalita si Winnie, lumapit siya kay Amelie at niyakap ito ng mahigpit. "Huwag kang mag-alala, anak. Kahit punitin nila ang papel, hindi nila kayang punitin ang mga kulay na nasa loob ng puso mo." Kinuha ni Winnie ang isang maliit na candy mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng candy na binili niya mula sa kanyang maliit na sweldo. "Hati tayo, Amelie, para laging matamis ang araw natin, kahit na may mga taong pilit tayong pinapait." Napanood ni Alexandre ang lahat ng iyon. Nakita niya ang pagmamahal na ibinibigay ni Winnie na kailanman ay hindi na ibigay ni Beatrice. Ang pagdududa sa kanyang isipan ay nagsisimulang gumuho. Pinalalakas ng bawat patak ng luha ni Winnie na pilit nitong itinatago. Habang naglilinis si Winnie sa ilalim ng kama ni Amelie matapos ang gulo, ang kanyang kamay ay tumama sa isang maliit na itim na bagay na nakadikit sa gilid ng cabinet. Isang maliit na lente, isang kamera. Ngunit nang suriin niya ito, alam niyang hindi iyon pagmamay-ari ng mga kwintana. May ibang taong nagmamasid sa kanila mula sa labas. Isang taong may alam sa bawat madilim na sikreto ng pamilyang ito. Naramdaman ni Winnie ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sino ang naglagay nito rito? At anong mangyayari kapag nalaman ni Doña Isabela na ang bawat krimen niya sa loob ng mansyong ito ay may nakasaksi? "Huwag kang magpabulag sa mga pekeng luha ng babaeng yan, Alexandre." Isang tuso si Winifred. Alam niya kung paano pikutin ang damdamin mo sa pamamagitan ng iyong anak. Gagamitin niya ang awa mo para makuha ang pinakasentro ng ating yaman, ang iyong tiwala at ang ating apelyido. Ang boses ni Doña Isabela ay parang isang madulas na ahas na gumagapang sa loob ng silid-aklatan. Sa labas ng nakapinid na pinto, nakatayo si Winifred. Hawak ang isang tray na may mainit na lugaw na sadyang iniluto niya para kay Amelie. Ang usok ng pagkain ay humahaplos sa kanyang mukha, isang simbolo ng kanyang pag-aaruga na sa loob ng silid na yon ay binabansagang isang malaking panluloko. Naramdaman ni Winnie ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang tray na hawak niya ay tila bumigat ng 100 kilo. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang sumigaw na ang tanging hangad niya ay mapakain ang batang 3 oras nang hindi tumitigil sa pag-iyak dahil sa gutom at takot. Ngunit ang bawat salita ni Isabela ay tila mga pako na itinatanim sa isipan ni Alexandre. Unt-unting binubura ang kahit anong bakas ng kabutihang nakita nito kay Winnie nitong mga nakaraang araw. "Pero Mama, nakita ko kung paano napangiti ni Winnie si Amelie. Hindi nagawa yon ng kahit sinong doktor." Ang mahinang pagtatanggol ni Alexandre, ngunit maririnig ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ng matanda. "Iyan ang tinatawag na manipulasyon, anak. Bibigyan niya ang bata ng matatamis na salita at mga mumurahing candy para makuha ang loob nito. At pagkatapos ay ilalayo niya ang bata sa atin. Do you want Amelie to grow up hating us? Do you want her to think that a common maid is better than her own grandmother?" Sa labas, napasandal si Winnie sa pader. Ang bawat salita ni Isabela ay parang lason na unt-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Ang gaslighting na ginagawa ng matanda ay sadyang napakalupit. Ginagawa nitong mali ang bawat mabuting gawa ni Winnie. Ginagawa nitong kasalanan ang kanyang pagmamahal. "Naintindihan ko, Mama." Ang huling narinig ni Winnie bago bumukas ang pinto. Lumabas si Alexandre. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato.
Nang makita niya si Winnie na hawak ang tray, walang bakas ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Sa halip, kinuha niya ang tray at ibinigay ito sa isang dumaang katulong. Winifred, simula sa oras na ito, bawal mo nang lapitan si Amelie sa loob ng 24 na oras. Mananatili ka sa iyong silid. Isang pagkakamali pa, isang paglabag pa sa utos ni Mama, at sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Ipapakulong kita dahil sa panggugulo sa aking anak. Ang malamig na utos ni Alexandre. Sir Alexandre, hindi po ako nanggugulo. Kailangan po ako ni Amelie. Ang pagsusumamo ni Winnie, ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mangilid ang luha. Sapat na. Guard, dalhin niyo siya sa kwarto niya at huwag hayaang lumabas. Hiyaw ni Alexandre bago tumalikod ng tuluyan. Dinala si Winnie sa kanyang maliit at madilim na silid. Ang tunog ng paglock ng pinto mula sa labas ay tila tunog ng isang hatol na walang hanggan. Naupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Iniisip kung anong nangyayari kay Amelie, na ngayon ay naiwang mag-isa sa ilalim ng kapangyarihan ni Isabela at Beatrice. Lumipas ang mga oras sa gitna ng katahimikan hanggang sa ang dilim ng gabi ay tuluyan ng bumalot sa mansyon. Habang nakatitig si Winnie sa kisame, sinusubukang hanapin ang lakas sa gitna ng kawalan. Isang matinis at nakakapangilabot na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang hiyaw. Hindi lamang isang simpleng iyak, kundi isang hiyaw ng matinding sakit at takot na nanggagaling sa ikalawang palapag. Ang boses ni Amelie. Napatayo si Winnie, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kinalampag niya ang pinto, sumisigaw ng tulong, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang sariling echo ng kanyang takot. Ano ang ginagawa nila sa bata? Ano ang nangyayari sa loob ng silid na yon na kailangan ng isang inosenteng kaluluwa ang sumigaw ng ganoon katindi? Naramdaman ni Winnie ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang ang bawat hiyaw ni Amelie ay tila bumibitay sa kanyang huling pag-asa. Bitawan niyo ang anak ko. Hindi niyo ba nakikitang lalo siyang nahihirapan? Ang boses ni Alexandre ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng takot at pagsisisi na hindi niya maikubli. Sa loob ng maliit at madilim na silid, narinig ni Winifred ang tunog ng mabilis na pagpihit ng susi sa labas ng kanyang pinto. Nang bumukas ito, tumambad sa kanya ang mukha ng isang gwardya na tila natataranta rin sa kaguluhang nangyayari sa itaas. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Winnie. Patakbo siyang umakyat sa hagdan. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip habang ang bawat hiyaw ni Amelie ay nagsisilbing gabay sa kanyang nag-aalalang puso. Nang marating niya ang pinto ng nursery, isang nakapanlulumong tanawin ang bumulaga sa kanya. Si Amelie ay nakahiga sa sahig. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig ng marahas at ang kanyang mukha ay nagsisimulang mawala ng kulay. Nakatayo sa paligid niya si Beatrice na pilit siyang pinapainom ng tubig at si Doña Isabela na galit na inuutusan ng isang nurse na dagdagan ang turok ng gamot sa bata. Huwag! Huwag niyo siyang turukan! Ang sigaw ni Winnie habang buong lakas na itinulak ang nurse palayo. Anong karapatan mong makialam, Winifred? Umalis ka rito! Hiyaw ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardya, hinarangan sila ni Alexandre. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na naghihiwalay sa kalupitan ng kanyang ina at sa kaligtasan ng kanyang anak. Hayaan niyo siya. Wala sa inyong nakakapagpatahimik kay Amelie. Simula pa kanina. Manahimik kayo at hayaan niyo si Winnie. Sa gitna ng tensyon, lumuhod si Winnie sa tabi ng bata. Hindi niya pinansin ang mga masasamang tingin ni Beatrice. Dahan-dahan niyang hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Amelie.
Ang kanyang haplos ay kasing lambot ng bulak, puno ng init na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Amelie, anak, nandito na si Nanay Winnie. Huminga ka ng malalim, baby. Sundan mo ang boses ko. Ang mahinahong bulong ni Winnie. Sinimulan niyang awitin ng isang lumang hele na madalas niyang marinig sa kanyang lola sa probinsya. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang pumapatay sa apoy ng takot sa isipan ng bata. Isang himala ang nasaksihan ni Alexandre. Ang marahas na panginginig ni Amelie ay unt-unting huminto. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nakatirik sa takot, ay dahan-dahang bumukas at tumitig sa mukha ni Winnie. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng bata bago tuluyang isandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang yaya. Ang katahimikang namayani sa silid ay nababalot ng matinding emosyon, sapat na upang marinig ang bawat pintig ng puso ng mga taong naroroon. You're just lucky, Winifred. Huwag mong isiping dahil dito ay ligtas ka na. Ang pagtataray ni Beatrice, ngunit bago pa siya makalapit, ay hinawakan ni Alexandre ang kanyang braso ng mahigpit. Enough, Beatrice. Nakikita mo bang nahihirapan ang bata? Kung hindi mo kayang tumulong, mas mabuting lumabas ka na muna. Ang malamig na utos ni Alexandre. Ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang kanyang kasintahan para kay Winnie. Ang gulat sa mukha ni Beatrice ay napalitan ng isang mapanganib na puot. Lumabas si Beatrice nang may kasamang marahas na pagpadyak ng sapatos. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, ang kanyang tingin ay bumagsak sa sahig, sa tabi ng cabinet ni Amelie. Nakita niya ang isang maliit na kulay asul na bagay, ang kamera na nasa loob ng lumang teddy bear ng bata. Isang maliit na pulang ilaw ang kumukurap-kurap doon, tila isang matang nagmamasid. Naramdaman ni Beatrice ang paghinto ng kanyang paghinga. Alam niyang sa loob ng kamera na yon, maaring nandoon ang ebidensya ng kanyang pagmamaltrato sa bata at ang mga sikretong plano nila ni Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nanginig, hindi sa takot, kundi sa desisyong kailangan niyang gawin upang tuluyang burahin ang banta ni Winnie sa kanyang buhay. Habang payapang nakakatulog si Amelie sa bisig ni Winnie, hindi nila alam na sa labas ng pinto, ang isang mas malaking bagyo ay mabilis na nabubuo. Isang bagyong sisira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Magnanakaw! Wala ka talagang utang na loob, Winifred. Pagkatapos kitang pagkatiwalaan sa loob ng mansyong ito ang isusukli mo sa amin? Isang brilyanteng kuwintas na kasing halaga ng 10 buhay mo. Ninakaw mo pa. Ang boses ni Beatrice ay pumailan lang sa buong sala ng Mansyon Quintana, kasing talas ng isang hagupit na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Sa mga sandaling iyon, si Winifred ay kakatapos lamang maghanda ng mainit na sopas para kay Amelie. Hawak pa niya ang maliit na mangkok. Ang usok nito ay humahaplos sa kanyang mukha, isang simbolo ng kanyang pag-ibig at pag-aalaga sa batang unti-unti nang bumubuti ang kalagayan. Ngunit sa isang iglap, ang init ng sopas ay napalitan ng lamig ng takot. Nang marinig ang paratang na yon, nabitawan ni Winnie ang mangkok. Ang tunog ng pagkakabasag ng porselana sa sahig ay tila tunog din ng kanyang gumuhing mundo. Ang sopas ay tumapon sa kanyang kupas na uniforme, ngunit hindi niya naramdaman ang init nito. Ang tanging naramdaman niya ay ang nanunuot na suklam sa mga mata ni Doña Isabela na nakatayo sa tabi ni Beatrice, at ang lito ngunit galit na tingin ni Alexandre. Hindi po totoo yan. Wala po akong kinukuha. Ang nanghihinang depensa ni Winnie. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na bulong sa gitna ng naglalakasang sigaw ng kanyang mga kaaway. Huwag ka nang magkaila. Dito ko ito nahanap, Alexandre. Sa loob mismo ng bag niya, nakatago sa ilalim ng kanyang mga lumang damit. Ang hiyaw ni Beatrice habang iwinawagay ang isang kumikinang na kwintas na brilyante. Ang kislap ng mga hiyas ay tila nanunuya sa kahirapan ni Winnie, isang patunay na sa mundong ito, ang kinang ng yaman ay laging mas pinaniniwalaan
kaysa sa liwanag ng katotohanan. Lumapit si Alexandre kay Winnie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Winifred, kailan lang ay pinagtanggol kita? Akala ko ba ay totoo ang malasakit mo sa anak ko? Pero lahat pala iyon ay palabas lang para makuha mo ang loob namin at makapagnakaw ka? Sir Alexandre, nagmamakaawa po ako. Maniwala kayo sa akin. Setup lang po ito. Ang pagsusumamo ni Winnie habang pilit na hinahawakan ang braso ni Alexandre, ngunit marahas itong tinabig ng lalaki. Ang bawat paglayo ni Alexandre ay tila isang mantsa sa dangal ni Winnie na hinding-hindi na mabubura. Tama na ang drama, Winifred. Ang malamig na utos ni Doña Isabela. Huwag mo nang dumiin ang sahig namin ng iyong mga luha. Guard, ilabas ang babaeng ito. Itapon ang kanyang mga gamit sa labas ng gate. At pasalamat ka, Winifred, dahil sa harap ng aking apo ay ayaw kong may pulis na dumating. Pero huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Kinaladkad si Winnie ng dalawang malalaking gwardya. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig habang pilit siyang lumalaban, hindi para manatili sa trabaho, kundi para hindi maiwan si Amelie sa mga taong ito. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, nakita niya si Beatrice na nakangiti. Nang palihim, isang ngiting tagumpay ng isang demonyong nagwagi sa pagpapaalis sa anghel. Binuksan ang malaking gate ng mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa pighati ni Winnie dahil biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Itinulak siya palabas at ang kanyang maliit na bag ay inihagis sa putikan. Dahilan upang kumalat ang kanyang ilang pirasong damit at ang tanging litrato ng kanyang pamilya. Napasubasob si Winnie sa basang lupa. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Habang nakaluhod sa putikan, maririnig ang tunog ng pag-lock ng malaking bakal na gate. Isang tunog na tila pinal na hatol na siya ay wala nang babalikan. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakita ni Winnie ang isang maliit na anino, si Amelie. Ang bata ay nakadikit sa salamin, ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na kumakatok, habang ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit bago pa man makawayan ni Winnie ang bata, isang kamay ang humila kay Amelie palayo sa bintana at marahas na isinara ang kurtina. Naiwan si Winnie na mag-isa sa gitna ng unos. Ang kanyang unipormeng puti ay puno na ng putik, ang kanyang dangal ay niyurakan, at ang tanging batang nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban ay muli nang nabilanggo sa loob ng gintong hawla. Habang nakatingala sa madilim na langit, isang tanong ang pilit na lumalabas sa kanyang nanginginig na labi. Saan pupunta ang isang pusong walang sandata laban sa kasinungalingan ng mga makapangyarihan? At paano na si Amelie, ngayong ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan ay pilit nang itinapon sa kadiliman? Hayaan mo siyang mabulok sa putik, Alexandre. Bagay lang sa mga tulad niya ang basang lupa dahil doon naman talaga sila nanggaling. Huwag mong sayangin ang tingin mo sa isang babaeng walang ibang alam kundi ang magnakaw ng hindi sa kanya. Ang boses ni Beatrice ay puno ng panunuya habang nakatayo siya sa balkonahe, protektado mula sa ulan, habang pinagmamasdan si Winifred na nakasubasob sa madilim at malapot na putikan sa labas ng gate. Sa mga sandaling iyon, ang tanging hawak ni Winnie sa kanyang nanginginig na mga kamay ay ang basang balat ng candy na balak sana niyang ibigay kay Amelie bago siya pinalayas. Isang munting simbolo ng tamis na ngayon ay nabahiran na rin ng pait at dumi ng kalsada. Naramdaman ni Winnie ang bawat patak ng ulan na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Ang lamig ay hindi lamang nanunuot sa kanyang balat, kundi tila nagyayelo na rin ang kanyang puso sa tindi ng kawalang katarungan. Ang kanyang mga daliri ay baon sa putik, pilit na naghahanap ng lakas upang itayo ang sarili. Ngunit ang bigat ng kasinungalingang ibinintang sa kanya ay tila isang bundok
na hindi niya kayang iangat. Bakit ang daling maniwala ng mundo sa kinang ng brilyante kaysa sa linis ng isang konsensya? Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng mansyon. Hindi ang gate, kundi ang mismong pinto ng bahay. Kasunod nito ay ang mabilis na yabag ng maliliit na paa na humahampas sa basang semento. "Amelie! Bumalik ka rito! Amelie!" Ang desperadong hiyaw ni Doña Isabela na nanggagaling sa loob. Ngunit ang bata, na sa loob ng maraming taon ay tila isang estatwa ng kalungkutan, ay biglang naging isang kidlat sa gitna ng unos. Tumakbo si Amelie patungo sa gate. Ang kanyang mamahaling bestido ay nababasa na rin ng ulan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng tunay na init. "Nanay Winnie! Nanay Winnie!" Ang boses na yon, ang boses na matagal nang inaasam na marinig ni Alexandre, ay bumasag sa ingay ng ulan. Si Amelie ay nagsalita. Hindi lamang isang bulong, kundi isang hiyaw ng pagkilala at pagmamahal. Nabitawan ni Alexandre ang kanyang payong. Ang kanyang buong katawan ay tila naging bato sa gulat, habang pinagmamasdan ang kanyang anak na pilit na inaabot ang kamay ni Winnie sa pagitan ng mga rihas ng gate. Dahan-dahang tumayo si Winnie. Ang putik ay dumadaloy sa kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata ay wala na ang takot. Mayroon ng apoy ng isang inang handang lumaban para sa kanyang anak. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Amelie at sa sandaling iyon, ang ulan ay tila huminto para sa kanilang dalawa. Humarap si Winnie kay Alexandre. Kinuha niya ang kanyang basang apron, ang simbolo ng kanyang pagiging alipin sa pamilyang Quintana. At marahas itong hinubad. Itinapon niya ito sa harap ng gat, direkta sa paanan ni Alexandre. "Hindi ang bulsa ko ang walang laman, Alexandre. Ang puso niyo ang walang laman." Ang boses ni Winnie ay kalmado, ngunit bawat salita ay kasing talas ng kidlat. "Ang akala niyo ay basura ako na pwedeng itapon sa labas ng gate na ito. Pero tignan niyo ang anak niyo. Ang tanging dahilan kung bakit siya nagsasalita ngayon ay dahil sa pagmamahal na pilit ninyong pinapatay." Lumapit si Amelie sa kanyang ama, nanginginig sa lamig at galit. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na asul na bagay. Ang kanyang toy camera. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na daliri, ipinakita niya ang maliit na screen kay Alexandre. Ang video kung saan malinaw na nakita si Beatrice na palihim na inilalagay ang kwintas sa bag ni Winnie habang natutulog ang bata. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Ang mukha ni Beatrice ay nawalan ng kulay. Ang kanyang labi ay nanginig habang pilit na humahanap ng palusot. Si Doña Isabela naman ay napakapit sa pader. Ang kanyang perpektong maskara ay tuluyan ng nagbitak-bitak. Tumingin si Winnie kay Alexandre sa huling pagkakataon. Walang bakas ng pagmamakaawa, tanging pagkamuhi para sa isang lalaking nabulag ng sarili niyang karangyaan. "Hindi mo ako kailangang palayasin, Alexandre. Ako ang kusang aalis. Dahil ang mansyong ito ay hindi tahanan, kundi isang gintong libingan na puno ng mga nabubulok na kaluluwa." Iniwan ni Winnie ang gate, dala ang kanyang basang bag at ang kanyang dangal na muling nabuo. Ngunit bago siya tuluyang lumayo sa dilim, naramdaman niya ang isang mahigpit na hawak sa kanyang laylayan. Si Amelie. Ang bata ay hindi bumitaw. Sino ang susunod sa kanila sa gitna ng unos? At hanggang kailan mananatiling nakatayo si Alexandre sa gitna ng kanyang gumuho ng katotohanan? "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang bulag mong ama." Ang boses ni Alexandre ay halos hindi na marinig sa gitna ng hagupit ng hangin at ulan. Ngunit ang bawat salita ay tila isang pagsisisi na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Hawak niya ang maliit na toy camera ni Amelie. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinapanood ang bawat frame ng katotohanang pilit niyang ipinikit sa kanyang mga mata. Nakita niya ang lahat. Ang mapanuyang mga ngiti ni Beatrice
habang inilalagay ang kuwintas sa bag ni Winnie at ang malupit na kamay ni Doña Isabela habang pinipilit painumin ng gamot ang bata hanggang sa ito ay mabulunan. Ang bawat segundong lumilipas sa video ay tila isang marahas na sampal na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ang mundong binuo niya, ang mundong puno ng dangal, yaman at pangalan, ay biglang nagmulas na parang isang bahay na gawa sa baraha. Sa harap niya, nakatayo si Beatrice. Ang kanyang mukha ay balot ng takot at pilit na pagpapaliwanag. Alexandre, listen to me. I did that for us. Para matanggal na ang babaeng yan sa buhay natin. She's a threat to our family. Ang sigaw ni Beatrice, pilit na hinahawakan ng braso ni Alexandre. Ngunit ang haplos ni Beatrice ay tila isang uod na gumagapang sa balat ni Alexandre. Marahas niyang itinabig ang kamay nito. Family? Isang pamilya ba ang tawag mo rito, Beatrice? Ang pagpapakain ng lason sa sarili kong anak? Ang paninira sa isang inosenteng tao? Hinding-hindi ko akalain na sa likod ng maganda mong mukha ay may nakatagong halimaw. Lumingon si Alexandre kay Doña Isabela na nakatayo sa may pintuan ng mansyon. Ang kanyang tindig ay nananatiling matikas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang anak. At kayo, Mama, ang sarili niyong apo. Paano niyo nagawa ito? Para sa kanya yon, Alexandre. Ayokong lumaki siyang kahihiyan sa ating pamilya. Ang sagot ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot na mawala ang kontrol. Kahihiyan. Ang tanging kahihiyan sa bahay na ito ay ang inyong mga konsensya. Ang huling hiyaw ni Alexandre bago siya tumalikod. Binuhat niya si Amelie at mabilis na tumakbo patungo sa gate. Hindi inalintana ang dulas ng putikan at ang lamig na nanunuot sa kanyang buto. Ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa dilim ng kalsada. Hinahanap ang banya ng babaeng itinapon niya sa gitna ng unos. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa basang kalsada ay tila isang panalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat. Winifred, Winnie, ang sigaw ni Alexandre sa gitna ng ulan. Ang kanyang boses ay nilalamon ng tunog ng kulog, ngunit hindi siya tumigil. Nakarating siya sa kanto kung saan madalas naghihintay ng sasakyan ang mga tao. Ngunit ang kalsada ay walang laman. Tanging ang mga ilaw ng poste na sumasalamin sa mga baha ang kanyang nakita. Wala na si Winnie. Ang tanging naiwan sa gitna ng kalsada ay ang basang-basang apron na itinapon ni Winnie kanina. Isang piraso ng tela na tila isang huling bakas ng kanyang pag-iral sa buhay ni Alexandre. Dahan-dahang lumuhod si Alexandre sa gitna ng kalsada, yakap-yakap ang nanginginig na si Amelie. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga mainit na luha. Ang katahimikan ng gabi ay nababalot ng isang matinding pangungulila. Nasaan na si Winnie? Sa gitna ng malawak at madilim na mundong ito, saan dadalhin ng isang babaeng walang kahit anong pag-aari ang kanyang sugatang puso? At paano mabubuo ni Alexandre ang isang tahanang siya mismo ang sumira? Ngayong ang tanging taong nagbigay ng liwanag, doon ay tuluyan na niyang itinaboy sa kadiliman. Ang apron sa kanyang kamay ay siyang tanging saksi sa kanyang pagkatalo. Isang paalala na ang pinakamahirap na bagay na hanapin sa mundo ay ang kapatawaran ng isang taong binigyan mo ng lahat ng dahilan upang ikaw ay kamuhian. Hindi pa huli ang lahat para malaman mo ang totoo, Alexandra. Ngunit ang katotohanan ay madalas na kasing pait ng abdo, lalo na kung nanggaling ito sa taong itinuturing mong liwanag ng iyong buhay. Ang boses ni Lola Charing ay nanginig, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng lihim na mahigit 5 taon na niyang pilit na ibinabaon sa kanyang limot. Sa loob ng kanyang maliit at payak na dampa sa gilid ng riles, ang amoy ng insenso at tuyong dahon ay humahalo sa lamig ng gabi. Nakaupo si Alexandre sa isang silyang kahoy. Ang kanyang mamahaling tuksedo ay gusot na
at may mga bakas pa ng putik. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsaa, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa matanda, naghahanap ng kasagutan sa mga katanungang tila bumibitay sa kanyang huling pag-asa. Dinala ni Alexandre si Amélie sa isang ligtas na lugar bago niya hinanap ang kaisa-isang taong alam niyang hindi magsisinungaling sa kanya. Ang dating punong kasambahay ng mga Quintana na bigla na lamang pinaalis ni Doña Isabela matapos pumanaw ang asawa ni Alexandre na si Marie Cris. Lola Charing, ano po ang nangyari kay Marie Cris? Bakit ang sabi ni Mama ay mahina ang kanyang puso at sumuko na lamang ito? Ang tanong ni Alexandre, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Hindi sumuko ang puso ni Marie Cris, anak. Pinatay ang kanyang espiritu bago pa man tumigil ang kanyang paghinga, ang iyong ina. Si Doña Isabela, siya ang nagmistulang rehas sa buhay ng iyong asawa. Tulad ng ginawa niya kay Winifred, ginawa rin niyang impyerno ang bawat araw ni Marie Cris. Inilayo niya ang bata. Pinagbintangan siya ng mga bagay na hindi niya ginawa, hanggang sa mawalan na ng saysay ang mabuhay para sa kanya. Naramdaman ni Alexandre ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat salita ni Lola Charing ay tila isang matalas na kuko na kumakalkal sa kanyang mga sugat. Naalala niya ang mga gabing umiiyak si Marie Cris, ngunit palagi siyang pinapaniwala ng kanyang ina na ang asawa niya ay dumaranas lamang ng depresyon at kailangan ng matinding paghihiwalay. At si Winifred? Ang tanong ni Alexandre, ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang tinik. Si Winifred ang batang nurse na nag-alaga kay Marie Cris sa huling sandali niya sa ospital. Siya ang humawak sa kamay ng iyong asawa nang ibulong nito ang huling hiling. Ang protektahan si Amélie mula sa bagsik ng iyong ina. Paliwanag ni Lola Charing habang dahan-dahang tumatayo. Hindi nagkataon lang ang pagdating ni Winnie sa inyong mansyon. Naroon siya para tuparin ang isang pangako, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang dangal. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay nabalot ng tunog ng ulan na tumatama sa bubungang yari sa nipa. Isang malungkot na himig na tila sumasabay sa pagluha ng puso ni Alexandre. Napayuko siya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ang bawat sakripisyo ni Winnie, ang bawat sampal na tinanggap nito mula kay Beatrice, at ang bawat pagyurak sa kanyang pagkatao ay dahil lamang sa pagmamahal sa isang batang hindi naman niya kadugo. Dahan-dahang naglakad si Lola Charing patungo sa isang lumang baul sa sulok ng silid. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap, inilabas niya ang isang makapal na folder na balot ng plastik. Ang folder ay maalikabok na, ngunit ang mga papel sa loob nito ay nananatiling malinaw ang bawat letra. Ito ang dahilan kung bakit ako pinalayas ng iyong ina, Alexandre, sabi ni Lola Charing habang inilalatag ang mga papel sa harap ng lalaki. Hindi lamang ang buhay ni Marie Cris at ang katahimikan ni Amélie ang kinuha niya. Ginamit niya ang kumpanya niyo para pagtakpan ang kanyang mga utang sa sugal sa ibang bansa. Milyon-milyong piso ang nawala sa kaban ng mga Quintana dahil sa kanyang pagiging gahaman. Nanlaki ang mga mata ni Alexandre habang binabasa ang mga dokumento, ang mga pirma, ang mga pekeng transaksyon, at ang mga lihim na bank accounts, lahat ay nakaturo sa kanyang ina. Ang perpektong imahe ni Doña Isabela bilang isang kwintrabida ng lipunan ay isang malaking maskara lamang para sa isang kriminal na handang pumatay ng kaluluwa para sa pera. Nasa iyo na ang lahat, Alexandre. Ang katotohanan ay nasa iyong mga kamay na. Ang huling sabi ni Lola Charing bago ibigay ang folder. Naramdaman ni Alexandre ang isang matinding galit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang bawat pahina ng folder na yon ay tila isang sandata na gagamitin niya upang wasakin ang imperyong binuo ng kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang imahe ni Winnie na naglalakad palayo sa ilalim ng ulan, sugatan at mag-isa.
Sapat na ba ang mga papel na ito upang makuha niyang muli ang tiwala ng babaeng kaisa-isang nagmahal sa kanyang anak ng totoo? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Isabela kapag nalaman niyang ang kanyang sariling anak na ang may hawak ng ebidensya ng kanyang pagkatalo? Hindi lahat ng sugat ay napapagaling ng gamot. May mga sugat na tanging panahon at ang alat ng dagat lamang ang may kayang humilom. Ngunit kahit ang pinakamalalim na dagat ay hindi kayang lunurin ang alaala ng isang batang pilit na kinuha mula sa aking mga bisig. Ang boses ni Winifred ay halos bulong na lamang, nalulunod sa banayad na tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ng kanyang bayan sa probinsya. Nakaupo siya sa isang lumang bangka. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa mainit na buhangin. Dito, malayo sa mga matatayog na pader ng Mansyon Quintana, ang hangin ay hindi amoy pabango at kasinungalingan, kundi amoy ng kalayaan at payak na buhay. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang imahe ni Amelie na umiiyak sa likod ng rehas na gate ay tila isang sugat na ayaw maghilom. Lumipas ang ilang linggo simula nang iwan ni Winnie ang Maynila. Sa umaga, tumutulong siya sa pagtuturo sa mga bata sa maliit na paaralan sa tabi ng dagat. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Ngunit bawat ngiti ay nagpapaalala sa kanya na may isang batang naiwan sa dilim, uhaw sa pagmamahal na tanging siya lamang ang nakapagbigay. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay unting nagiging kulay kahel sa dulo ng abot-tanaw, isang anino ang humarang sa liwanag na tumatama sa mukha ni Winnie. Ang amoy ng dagat ay biglang nahaluan ng pamilyar na amoy ng mamahaling pabango. Isang amoy na tila nagdala ng lahat ng pait ng nakaraan sa isang iglap. Dahan-dahang tumingala si Winnie. Doon, nakatayo sa gitna ng buhanginan, si Alexandre. Ang kanyang tindig ay hindi na kasing tatag ng dati. Ang kanyang mga mata ay malalim ang mga bilog. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang sapatos na gawa sa balat ay puno na ng buhangin at alat. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang isang maliit na bata na nakasuot ng simpleng damit at tsinelas. Nanay Winnie! Ang hiyaw ni Amelie ay tila isang awit na nagpabilis sa tibok ng puso ni Winnie. Tumakbo ang bata patungo sa kanya. Ang kanyang maliliit na paa ay humahampas sa buhangin hanggang sa tuluyan siyang yumakap sa baywang ni Winnie. Naramdaman ni Winnie ang init ng katawan ng bata, ang mahigpit na kapit na tila ayaw na siyang pakawalan kailanman. Dahan-dahang lumapit si Alexander. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Huminto siya sa harap ni Winnie at dahan-dahang lumuhod sa buhangin. Isang kilos na hindi kailanman inakala ni Winnie na gagawin ng isang makapangyarihang Quintana. Winifred, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkabulag ko. Ang boses ni Alexandre ay basag puno ng pagsisisi na hindi na kailangang bigkasin pa. Nalaman ko na ang lahat. Ang sulat ni Marie Chris, ang mga ginawa ni Mama, ang lahat ng sakripisyo mo. Huli na ba ang lahat para humingi ng isa pang pagkakataon? Naramdaman ni Winnie ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat haplos ni Amelie sa kanyang braso ay tila naging dahilan upang bumalik ang lahat ng sakit. Tumingin siya kay Alexandre, hindi sa galit, kundi sa isang matinding pagkapagod. Sir Alexandre, ang tiwala ay parang basag na salamin. Maaari mong pulutin ang mga piraso. Pero kahit anong gawin mo, mananatili ang mga lamat. Mahinahong sagot ni Winnie habang hinahaplos ang buhok ni Amelie. Ang katahimikan ko rito sa probinsya ay hindi dahil sa ayaw ko kay Amelie, kundi dahil kailangan ko ring buhayin ang sarili kong dangal na nyurakan nyo sa harap ng gate ng mansyon nyo. Napaiwas ng tingin si Alexandre. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa buhangin. Mabilis na nilalamon ng lupa. Alam ko, hindi ko hinihinging bumalik ka sa mansyon. Iniwan ko na ang lahat, Winnie. Ang kumpanya, ang yaman, ang aking ina.
Ang tanging dala ko na lang ay ang aking anak at ang aking pag-asang muling mabuo ang pamilyang sinira ko. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila, habang ang tunog ng mga kuliglig ay nagsisimulang sumabay sa huni ng mga alon. Ang ganda ng paglubog ng araw ay tila isang saksi sa isang lalaking nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng kanyang pagkatalo. Bumalik po tayo, Nanay Winnie. Huwag mo na po kaming iwan. Ang pakiusap ni Amelie, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa puso ni Winnie. Naramdaman ni Winnie ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang tumalikod. Gusto niyang sabihing masyadong malalim ang sugat para maghilom agad. Ngunit nang marinig niya ang balitang muling nagkasakit si Amelie dahil sa sobrang pangungulila sa kanya bago sila nakarating dito, ang kanyang puso ay tila nadurog muli. Kailangan mo siyang protektahan, Alexandre. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng sarili mong pamilya. Ang batos ni Winnie. Handa akong gawin ang lahat, Winnie. Kahit ang iharap ang sarili kong ina sa batas, gagawin ko. Ang matigas na sagot ni Alexandre habang inilalabas ang makapal na folder mula sa kanyang bag. Dito nakasulat ang bawat krimen niya. Pero hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ka ni Amelie. Bago pa man makasagot si Winnie, isang liwanag mula sa malayo ang tumama sa kanila. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kalsada sa itaas ng dalampasigan. Ang pintuan nito ay bumukas at isang pamilyar na bulto ang lumabas. Isang bultong nagdala ng takot sa puso ni Winnie kahit libu-libong kilometro na ang layo niya sa Maynila. Naramdaman ni Winnie ang paghinto ng pag-ikot ng mundo nang makita niya kung sino ang bumaba sa sasakyan. Hindi sila pababayaan ng kadiliman ng pamilyang Quintana kahit saan man sila magpunta. Hindi ka makakatakas sa anino ng mga Quintana, Winifred. Kahit sa dulo ng mundo ka pa magtago, hahanapin ka ng kapangyarihan ni Doña Isabela. Ang boses ni Beatrice ay kasing talas ng isang hagupit, pumupunit sa katahimikan ng dalampasigan. Habang bumababa siya mula sa itim na sasakyan, ang kanyang mamahaling sapatos ay marahas na tumapak sa mapuputing buhangin, tila isang dumi na pilit na sumisira sa perpektong tanawin. Nakasuot siya ng itim na salamin, ngunit kahit hindi makita ang kanyang mga mata, damang-dama ni Winnie ang nanunuot na poot at inggit na nagmumula sa babaeng ito. Naramdaman ni Winnie ang panginginig ni Amelie sa kanyang likuran. Agad niyang hinawakan ang kamay ng bata, pilit na ibinibigay ang lahat ng lakas na meron siya. Humarap siya kay Beatrice, hindi bilang isang takot na katulong, kundi bilang isang babaeng handang pumatay o mamatay para sa kaligtasan ng isang inosenteng kaluluwa. Anong ginagawa mo rito, Beatrice? Wala ka ng puwang sa buhay namin. Ang matigas na sabi ni Alexandre habang humahakbang sa harap ni Winnie, tila isang pananggalang laban sa kamandag ng kanyang dating kasintahan. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Beatrice. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tinitigan ng magulo at madungis na anyo ni Alexandre. Look at you, Alexandre. Ang dating tinitingalang tagapagmana ng Quintana, ngayon ay naglulublob sa dumi ng probinsya para sa isang hamak na yaya. Nakakatawa ka. Pinapapunta ako rito ni Doña Isabela. Ibigay niyo ang bata o sisiguraduhin naming mabubulok ang pamilya ni Winifred sa kulungan dahil sa pagnanakaw at kidnapping. Naramdaman ni Winnie ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam niyang kayang gawin iyon ni Isabela. Kayang-kaya nilang baluktutin ang katotohanan hanggang sa ang tama ay maging mali. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa kanyang mga kapitbahay na nagsisimulang lumabas ng kanilang mga bahay, sa kanyang paaralan na binuo niya ng may pagmamahal. Ayaw niyang madamay ang mga ito sa gulo ng mga Quintana. Hindi niyo makukuha si Amelie. Ang boses ni Winnie ay kalmado, ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng mga alon. At hindi niyo na kami matatakot sa mga huwad niyong paratang. Hawak ni Alexandre ang lahat ng ebidensya ng mga pagnanakaw ni Doña Isabela sa sarili niyang kumpanya.
Kung gusto niyong magkaroon ng eskandalo, sige, simulan natin ngayon din sa harap ng lahat ng tao rito. Nagbago ang ekspresyon ni Beatrice. Ang kanyang tiwala sa sarili ay bahagyang nayanig. Lumapit siya kay Winnie. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Sapat na upang maamoy ni Winnie ang matapang at nakakasakal na pabango nito. You're playing with fire, Winifred. Akala mo ba ay mananalo ka sa amin? Ang bulong ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng banta. Hindi ako naglalaro, Beatrice. Ako ay lumalaban para sa katotohanan. Ang sagot ni Winnie habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Babalik ako ng Maynila, hindi bilang inyong katulong, kundi bilang tao nagigiba sa bawat kasinungalingang itinayo ninyo. At sa pagkakataong ito, hindi nyo na ako makikitang nakaluhod sa harap nyo. Naramdaman ni Alexandre ang isang matinding paghanga sa tapang ni Winnie. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ng babae. Babalik tayo, Winnie. Sabay nating haharapin ang bagyong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, tayo ang gagawa ng sarili nating tadhana. Habang dahan-dahang sumasakay si Beatrice sa kanyang sasakyan ng may kasamang marahas na pagbalandra ng pinto, naiwan ang tatlo sa gitna ng dalampasigan. Ang langit ay unti-unti nang binabalot ng dilim at ang hangin ay nagsisimulang lumamig. Alam ni Winnie na ang pagbabalik sa Maynila ay tila pagpasok sa loob ng isang yungib ng mga leon, ngunit wala na siyang takot. Ang bawat haplos ni Amelie sa kanyang palad ay sapat na upang maging sandata laban sa kahit anong bagsik ng mga kwintana. Isang huling tingin ang ibinigay ni Winnie sa payapang dagat. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ng yumaong ina ni Amelie, tila isang bulong na nagbibigay ng basbas. Pangako, Marie Chris, tatapusin ko ang sinimulan mo. Ang tahimik na panunumpa ni Winnie. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis, isang tawag ang natanggap ni Alexandre mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, ang kanyang mukha ay agad na nawalan ng kulay. Ang balitang kanyang narinig ay isang bagay na hindi nila inasahan. Isang hakbang mula kay Doña Isabela na sisira sa bawat plano nilang pag-atake. Anong nangyari, Alexandre? Ang nag-aalalang tanong ni Winnie. Sinunog ni Mama ang lahat ng mga file sa opisina. At ngayon, idinedeklara na niya ang kanyang sarili na biktima ng isang malaking pagnanakaw. Idinadamay niya si Lola Charing sa kaso. Ang nanghihinang sagot ni Alexandre. Naramdaman ni Winnie ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang laban ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang kaaway ay meron ng bagong patibong na inihanda. Paano nila maililigtas ang mga taong mahal nila kung ang bawat hakbang nila ay tila inaabangan na ng kalaban? Sa harap ng mga diamanteng ito, tanging ang kadiliman ng inyong budhi ang tunay na nagniningning Doña Isabela. Akala niyo ba ay sapat na ang apoy upang lamunin ang bawat bakas ng inyong mga kasalanan? Ang boses ni Winifred ay naging kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga aircon ng ballroom ng Manila Hotel. Sa gitna ng ingranding pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Quintana Group, ang lahat ng mata ay nakatuon sa pintuan. Doon, nakatayo si Winnie, hindi bilang isang yaya na may mansa ng sopa sa uniforme, kundi bilang isang babaeng may taglay na dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng salapi. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestido. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot. Sa kanyang tabi ay si Alexandre na may matikas na tindig at hawak ang kamay ng isang masayang si Amelie. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila tunog ng mga bubuyog na nagkakagulo, habang ang bawat kislap ng mga kamera ng media ay tumatama sa mukha ni Doña Isabela na biglang nawala ng kulay. Alexandre, anong kalokohan ito? Bakit mo kasama ang babaeng yan? Ang nanginginig na tanong ni Isabela habang pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti sa harap ng mga mamamahayag. Lumapit si Winnie sa gitna ng entablado, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos
ay tila isang mabigat na tunog ng pagguho ng isang imperyo. Hindi po ako narito para sa gulo, Doña Isabela. Narito ako upang ibalik ang isang bagay na matagal niyo nang ninakaw. Hindi lamang ang pera ng kumpanya, kundi ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Marie Chris. Isang matalim na hiyaw ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Si Beatrice, na nakasuot ng pinakamahal na pulang gown, ay mabilis na lumapit at sinubukang sampalin si Winnie. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, nahuli na ito ni Alexandre. "Huwag mong susubukang saktan siya, Beatrice. Tapos na ang panahon ng inyong pananakot," ang malamig na sabi ni Alexandre. Bitawan niya ang kamay nito nang may kasamang matinding pandidiri. "Guard, ilabas ang mga taong ito. Sinasira nila ang selebrasyon." Ang hiyaw ni Isabela, ang kanyang boses ay pumitlag na sa takot, ngunit walang gumalaw sa mga gwardya. Sa halip, ang malaking screen sa likod ng entablado, na dapat sana ay magpapakita ng video ng tagumpay ng kumpanya, ay biglang nag-iba. Lumabas ang mga dokumentong nakuha ni Lola Charing, ang mga pekeng pirma ni Isabela, at ang video mula sa toy camera ni Amelie na malinaw na nagpapakita ng pagpapainom ng lason sa bata. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging nakabibingi, sapat na upang marinig ang mabilis na paghinga ni Isabela. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi para sa matandang itinuturing nilang huwaran. Akala niyo po ba ay nakuha niyo ang lahat nang sunugin niyo ang mga file sa opisina? Ang boses ni Winnie ay puno ng pait. Nakalimutan niyo yata na ang katotohanan ay parang binhi. Kahit ibaon mo sa ilalim ng lupa, sisibol at sisibol pa rin ito kapag nadiligan ng katarungan. Dahan-dahang lumapit si Winnie kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretsyo. Inilabas niya ang maliit na recorder mula sa kanyang bag. "Ito po ang boses ni Marie Chris sa ospital bago siya bawian ng buhay. Ang huling hiling niya ay ang protektahan si Amelie mula sa inyo. At ngayon, natupad ko na ang pangakong iyon." Naramdaman ni Isabela ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang yaman, ang kanyang pamilya, ay tuluyan ng gumuho sa harap ng libu-libong tao. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatalo, isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Beatrice. Habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa screen, palihim siyang lumapit sa likuran ni Winnie. Ang kanyang kamay ay may hawak na isang matalim na bagay na kinuha niya mula sa mesa ng mga pagkain. "Kung babagsak ako, hindi ako papayag na ikaw ang manalo, Winifred." Ang huling hiyaw ni Beatrice bago siya sumugod ng buong lakas. Naramdaman ni Winnie ang isang mabilis na pag-atake mula sa kanyang likuran. Ang boses ni Alexandre na sumisigaw ng kanyang pangalan ay tila nanggagaling sa napakalayong lugar. Isang matinding gulo ang sumunod. Ang tunog ng mga nababasag na baso at ang hiyawan ng mga tao ay bumalot sa ballroom. Sino ang sasalo sa matalas na galit ni Beatrice? At sa gitna ng gumuho ng Imperyong Quintana, mayroon pa bang puwang para sa isang tunay na kapatawaran? O ang bawat isa sa kanila ay tuluyan ng lalamunin ng apoy ng kanilang nakaraan? Hindi mo na siya muling masasaktan, Beatrice. Tapos na ang panahong kayo ang batas sa buhay naming lahat. Ang boses ni Alexandre ay pumutok na parang isang kulog sa gitna ng ballroom, puno ng puot at matinding proteksyon. Sa isang mabilis na galaw, bago pa man madapo ang matalas na kutsilyong hawak ni Beatrice sa likuran ni Winifred, nahuli na ni Alexandre ang braso ng babae. Ang tunog ng pagbagsak ng pilak na kutsilyo sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang matinis na tunog na tila hudyat ng tuluyang pagkatalo ng mga kontrabida. Nabitawan ni Beatrice ang kanyang sandata, ang kanyang mukha ay namumutla at nanginginig sa takot habang ang mga gwardya ng hotel na kanina pa hinihintay ang utos ni Alexandre ay mabilis na lumapit at hinawakan
ang kanyang mga braso. Ang marahas na pag-atras ni Beatrice ay nagdulot ng pagbagsak ng mga basong kristal mula sa kalapit na mesa. Ang bawat piraso ng kristal ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Tila mga luha ng isang imperyong gumuho na. Napatulala si Winnie. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Amelie sa kanyang binti. Ang bata ay tahimik na lumuluha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng takot, kundi ng pag-asa. Tumingin si Winnie kay Doña Isabela, na ngayon ay napapalibutan na ng mga opisyal ng pulisya at ng mga board of directors ng kumpanya. Ang bawat kislap ng mga kamera mula sa media ay tila mga latigo na humahampas sa dangal ni Isabela. Ang hiya, ang matinding kahihiyang pilit niyang iniwasan sa buong buhay niya, ay tuluyan na siyang nilamon sa harap ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanyang paanan. Wala ng diamante, wala ng seda, at wala ng apelyidong makapagliligtas sa kanya mula sa katotohanan. Isang malaking pagkakamali ang pagpapapasok ko sa iyo sa buhay namin, Winifred. Ang nanginginig na bulong ni Isabela habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na buhok kahit na ang kanyang mga kamay ay nakaposas na. Hindi po ako ang pagkakamali niyo, Doña Isabela. Mahinahong sagot ni Winnie. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang pagkakamali niyo ay ang maniwala na ang kapangyarihan ay sapat na upang palitan ang pagmamahal. Ang gintong itinayo niyo ay gawa sa luha ng mga taong sinira niyo. At ngayon, ang luhang iyon ang lulunod sa inyo. Dinala na ang matanda palabas ng ballroom. Ang tunog ng kanyang mga hakbang na papalayo ay tila isang huling hiram na hininga ng nakaraang puno ng kasinungalingan. Si Beatrice naman ay isinakay sa kabilang sasakyan ng pulis. Sumisigaw pa rin ang mga pagbabanta na wala na ring nakikinig. Naiwan si Winnie, Alexandre at Amelie sa gitna ng ballroom na ngayon ay balot na ng bulong-bulungan. Lumapit si Alexandre kay Winnie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at isang pangakong hinding-hindi na muling mababali. Tapos na, Winnie. Malaya na tayo. Bulong ni Alexandre habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng babae. Naramdaman ni Winnie ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong ngayon lamang niya naramdaman. Ang bawat sakripisyo, ang bawat sampal, at ang bawat gabing puno ng luha ay nagkaroon na ng saysay. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, alam ni Winnie na mayroon pa ring isang malaking pader na kailangang gibain. Ang pader sa loob ng kanyang sariling puso. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng Manila Hotel. Ang sariwang hangin ng gabi ay humahaplos sa kanilang mga mukha, tila isang basbas mula sa langit. Habang nakatitig si Winnie sa malawak na kalangitan, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa di kalayuan. Winifred, anak! Lumingon si Winnie at nakita niya ang kanyang mga magulang mula sa probinsya, kasama si Lola Charing. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at kagalakan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ng mga Quintana ay naging walang kwenta kumpara sa yakap ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa kanilang bagong simula, isang huling dokumento ang inabot ni Lola Charing kay Alexandre. Isang lihim na testamento ni Marie Chris na hindi kailanman nahanap ni Isabela. Isang testamento na magbabago sa kapalaran ni Amelie at sa relasyon ni Alexandre at Winnie magpakailanman. Ano ang nilalaman ng huling habilin na ito? At sapat na ba ang katarungang nakamit nila upang tuluyang hilumin ang mga sugat ng nakaraan? Hindi ang ginto ang magliligtas sa aking anak, kundi ang pag-ibig ng isang taong marunong tumingin sa puso ng isang bata. Ipinapaubaya ko ang kinabukasan ni Amelie sa tanging taong naging sandigan ko sa aking mga huling sandali, si Winifred. Ang boses ni Alexandre ay nanginginig habang binabasa ang bawat salitang nakasulat sa huling testamento ni Marie Chris. Sa loob ng maliit at tahimik na silid ni Lola Charing,
Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang bentilador at ang tunog ng pagbukas ng mga lumang pahina ng papel. Ang bawat letra ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Isang katotohanang matagal na ibinaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Doña Isabela. Nakatayo si Winifred sa gilid ng bintana, pinagmamasdan ng malawak na kalangitan ng Maynila na unti nang nagliliwanag sa pagsapit ng madaling araw. Naramdaman niya ang isang matinding panginginig sa kanyang dibdib. Hindi niya inakala na sa kabila ng lahat ng pangungutya sa kanya bilang isang hamak na yaya, siya pala ang itinalaga ng yumaong asawa ni Alexandre upang maging tagapangalaga ng lahat ng naiwang yaman para kay Amelie. Winnie, alam ni Marie Chris, alam niya na ikaw lang ang makakapagligtas sa aming anak. Ang mahinang sabi ni Alexandre habang dahan-dahang tumatayo. Inabot niya ang mga dokumento kay Winnie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapakumbaba. Ang lahat ng ito, ang mansyon, ang mga lupain, ang bawat sentimo ng mga kwintana, ay nasa ilalim ng iyong pangalan para kay Amelie. Hindi na ito mahahawakan ni Mama kahit kailan. Umiling si Winnie. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi. Hindi ko kailangan ng yaman niyo, Alexandre. Ang tanging hangad ko lang ay ang makitang tumatawa si Amelie nang walang takot. Ang papel na ito, hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa tiwalang ibinigay sa akin ng isang inang nagmamahal. Lumapit si Amelie at hinawakan ang kamay ni Winnie. Ang bata ay tumingin kay Alexandre at pagkatapos ay kay Winnie. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng kalungkutan, kundi ng isang liwanag na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Nanay Winnie, Papa, alis na po ba tayo sa malaking bahay? Ang tanong ni Amelie. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng inosenteng pag-asa. Humarap si Alexandre kay Amelie at pagkatapos ay kay Winnie. Isang matibay na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Oo, anak. Aalis na tayo. Iiwan natin ang gintong hawla na ito. Ibabalik natin ang mansyon sa Board of Directors upang gawing isang foundation para sa mga batang tulad mo. Tayo ay magsisimula muli sa lugar kung saan malaya tayong magmahal. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Winnie. Naramdaman niya ang paghupa ng lahat ng bagyo sa kanyang buhay. Ang bawat pasakit na dinanas niya sa kamay ni Isabela at Beatrice ay tila naging mga mitsa lamang upang magningning ang katotohanan. Habang inihahanda nila ang kanilang mga gamit para sa huling pag-alis, lumapit si Lola Charing kay Winnie at iniabot ang isang maliit na susi. Ito ang susi ng lumang bahay ni Marie Chris sa Palawan. Doon niya gustong palakihin si Amelie. Malayo sa ingay, malayo sa puot. Naramdaman ni Winnie ang init ng susi sa kanyang palad. Isang simbolo ng bagong simula. Ngunit bago sila tuluyang lumabas ng pinto, isang huling tawag ang natanggap ni Alexandre mula sa ospital ng kulungan. Ang balita ay tungkol kay Doña Isabela. Ang matanda ay nawalan na ng ulirat at patuloy na binabanggit ang pangalan ni Amelie sa kanyang mga panaginip, tila hinahabol ng mga multo ng kanyang sariling kalupitan. Pupunta ka ba sa kanya, Alexandre? Ang tanong ni Winnie. Ang kanyang boses ay puno ng pangunawa. Napatigil si Alexandre sa tapat ng pinto. Tumingin siya sa kanyang anak at sa babaeng nagligtas sa kanilang dalawa. Ang sagot niya ay magtatakda ng huling kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang desisyon sa pagitan ng nakaraan at ng kinabukasan. Naramdaman ni Winnie ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang hinihintay ang sagot ni Alexandre. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihintay. Sapat na ba ang katarungan upang tuluyang ibaon ang galit o ang anino ni Isabela ay mananatiling nakabuntot sa kanila hanggang sa dulo? Ang bawat hakbang sa loob ng puting pasilyo ng ospital
ay tila isang paglalakbay, pabalik sa isang nakaraang puno ng pait at pagsisisi. Ngunit sa dulo nito ay ang pintuan ng kalayaang matagal nang ipinagkait sa aming lahat. Ang boses ni Winifred ay mahinahon, halos bulong na lamang habang naglalakad siya sa tabi ni Alexandre. Ang amoy ng gamot at disinfectant ay humahaplos sa kanyang mukha. Isang paalala na sa loob ng gusaling ito. Ang buhay at kamatayan ay madalas na nagtatagpo. Huminto sila sa harap ng isang silid kung saan ang dalawang gwardya ay nakatayo ng matikas. Sa loob, ang kaisa-isang reyna ng mga kwintana ay nakahiga, hindi sa isang trono, kundi sa isang makipot na kama ng ospital sa ilalim ng kustodya ng mga awtoridad. Dahan-dahang pumasok si Alexandre. Nakita niya ang kanyang ina, si Doña Isabela, na nakatitig sa kisame. Ang kanyang mga mata na dating kasing talas ng isang agila ay wala ng buhay, tila mga hiyas na nawalan na ng kinang. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng kanyang puso ay tila isang regular at malamig na paalala ng oras na unti-unti nang nauubos. Mama, ang mahinang tawag ni Alexandre. Dahan-dahang lumingon si Isabela. Nang makita niya si Alexandre at si Winnie, ang kanyang mga labi ay nanginig. Walang bakas ng galit, tanging isang matinding takot na tila hinahabol siya ng bawat kaluluwang sinira niya. Ang bata, asan si Amelie? Ang nanginginig na tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay parang gasgas na plaka. Ligtas na siya, Mama. Malayo na siya sa mga gamot at sa takot na ibinigay niyo. Ang matigas ngunit may halong lungkot na sagot ni Alexandre. Narito kami para sabihing pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil ayaw naming dalhin ang iyong lason sa aming bagong buhay. Isang butil ng luha ang pumatak sa kulubot na pisngi ni Isabela. Hindi ito ang luha ng pagsisisi ng isang ina, kundi ang luha ng isang taong natalo sa sarili niyang laro. Sa kabilang dako ng lungsod, si Beatrice ay dumaranas din ng sarili niyang impyerno sa loob ng selda, nanginginig sa bawat gabi dahil sa pag-iisa at sa pagkawala ng lahat ng yaman na inakala niyang magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Lumingon si Winnie sa matanda. Naramdaman niya ang isang matinding awa, hindi para sa taong naging malupit sa kanya, kundi para sa isang buhay na nasayang sa paghahabol ng huwad na dangal. Paalam na po, Doña Isabela. Sana sa huling sandali niyo, mahanap niyo ang kapayapaang hindi niyo hinayaang maranasan ni Marie Chris at Amelie. Lumabas sila ng silid nang hindi na lumilingon pa. Ang bawat hakbang palabas ng ospital ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa kanilang mga paa. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha, mainit at puno ng pangako. Makalipas ang ilang araw, ang malaking mansyon ng mga kwintana ay tuluyan ng isinara. Ang mga chandelier ay pinatay, ang mga muebles ay binalot ng puting tela, at ang malaking gate ay nilagyan ng karatula para sa isang foundation na tutulong sa mga batang inabuso at napabayaan. Ang gintong hawla ay naging isang tahanan ng pag-asa. Nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo sa Palawan. Habang lula ng isang maliit na bangka patungo sa kanilang bagong tahanan, pinagmamasdan ni Winnie ang malinaw na asul na tubig. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa gilid ng bangka ay tila isang kanta ng pagsalubong. Sa kabilang dulo ng bangka, nakaupo si Alexandre habang tinuturuan si Amelie na gumamit ng isang tunay na kamera, hindi na laruan. Nakita ni Winnie ang tawa ni Amelie. Ang kanyang buhok ay nililipad ng sariwang hangin ng dagat. Ang kanyang tawa ay wala ng bakas ng kemikal, tanging dalisay na kagalakan na nanggagaling sa puso. Tumingin ka rito, Nanay Winnie. 1, 2, 3. Ang hiyaw ni Amelie habang pinipindot ang kamera. Naramdaman ni Winnie ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat at ang mas matinding init ng pag-ibig sa kanyang dibdib. Lumapit si Alexandre at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo ng mahigpit, tila isang pangako ng walang hanggang pagsasama. Dito na tayo magsisimula, Winnie.
Isang buhay na walang anino, tanging liwanag, bulong ni Alexandre. Nakatitig si Winnie sa dulo ng abot-tanaw, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Naramdaman niya ang presensya ni Marie Chris sa hangin. Tila isang mahinang haplos sa kanyang balikat, nagpapasalamat dahil natupad na ang huling hiling. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, habang dahan-dahang dumaong ang kanilang bangka sa pampang ng Palawan, isang katanungan ang pilit na lumalabas sa isip ni Winnie habang nakikita ang isang lumang bahay sa tapat ng dalampasigan. Sapat na ba ang payapang buhay na ito upang burahin ang bawat pilat na iniwan ng mga kintana sa kanyang kaluluwa? At ano ang lihim na naghihintay sa loob ng lumang bahay na yon na matagal nang iniwan ni Marie Chris para sa kanila? Ang bawat paglubog ng araw sa dalampasigan ng Palawan ay tila isang dambuhalang pinturang gawa ng langit, kung saan ang kulay kahil at lila ay naghahalo upang burahin ang bawat bakas ng dilim na dumaan sa aming mga buhay. 1 taon na ang lumipas, simula nang iwan namin ang mga matatayog na pader ng Mansyon Quintana. At sa bawat araw na nagdaan, napatunayan ko na ang tunay na yaman ay hindi nahahawakan, kundi nararamdaman sa bawat malayang paghinga. Ang boses ni Winifred ay puno ng katahimikan habang nakaupo siya sa beranda ng kanilang simpleng bahay na gawa sa matibay na kahoy at kawayan. Sa kanyang kandungan ay ang isang lumang album ng mga larawan. Ngunit sa halip na mga litrato ng mga mamahaling piging, ang mga pahina nito ay puno na ng mga alaala ng pagtatanim, pagtuturo sa mga bata sa baryo, at ang mga ngiting hindi na kailanman mabubura ng anumang pait. Mula sa malayo, narinig ni Winnie ang tunog ng masiglang tawanan. Hindi na ito ang mahina at nanginginig na tawa ni Amelie, na dati ay tila isang bulong sa gitna ng unos. Ngayon, ang tawa ng bata ay tila isang masayang himig na sumasabay sa huni ng mga ibon sa paligid. Nakikipaglaro si Amelie sa mga batang taga-baryo. Ang kanyang mga paa ay madungis sa buhangin at ang kanyang balat ay bahagyang nangitim dahil sa sikat ng araw. Isang patunay na siya ay tunay na nabubuhay, malayo sa mga kemikal at lason na dati ay nagpapatulog sa kanyang kaluluwa. Lumapit si Alexandre kay Winnie, bitbit ang 2 baso ng sariwang buko juice. Ang kanyang dating tuksedo ay napalitan na ng simpleng kamiseta at short. Ang kanyang mga mata ay wala na ang pagod at pag-aalinlangan. Inabot niya ang baso kay Winnie at dahan-dahang naupo sa kanyang tabi. Hinawakan ng kanyang kamay nang may matinding pagmamahal. Nakatanggap ako ng sulat mula sa Maynila kanina, Winnie, ang mahinang sabi ni Alexandre. Pumayapa na si Mama sa ospital kagabi. Namatay siyang mahimbing sa kanyang pagtulog. Napatigil si Winnie. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa dagat. Naramdaman niya ang isang bahagyang kirot, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan ng isang buhay na nasayang sa paghahabol ng huwad na ningning. Sana ay nahanap na niya ang kapayapaang hindi niya nakamit noong siya ay nabubuhay pa. Pinatawad ko na siya, Alexandre. Matagal na. Tumango si Alexandre. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Winnie. Dahil sa'yo, nalaman ko kung ano ang tunay na kahulugan ng utang na loob. Hindi ito ang pagbayad ng utang sa pamamagitan ng pagpapakabulag sa mali, kundi ang pagtanaw ng pasasalamat sa buhay sa pamamagitan ng paggawa ng tama para sa mga mahal natin. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumakbo si Amelie patungo sa kanila, bitbit ang isang magandang kabibe na kanyang nahanap sa pampang. Nanay Winnie, Papa, tingnan niyo po, ang ganda nito. Pwede po ba nating ilagay ito sa ating altar? Niyakap ni Winnie ang bata ng mahigpit. Oo naman anak, isang simbolo ito na kahit ang pinakasimpleng bagay mula sa dagat ay mas nagniningning kaysa sa anumang brilyante. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, ang buong paligid ay nabalot ng isang gintong liwanag. Sa sandaling iyon, alam ni Winnie na ang bawat sugat sa kanyang kaluluwa ay tuluyan na ngang naghilom. Ang pait ng kahapon ay naging pataba lamang upang sumibol ang isang mas matatag na bukas.
Nahanap na nila ang kanilang kapayapaan, isang kapayapaang hindi nakasalalay sa pangalan o yaman, kundi sa katapangang piliin ang pag-ibig at katotohanan sa bawat sandali. Ang huling habilin ni Marie Chris ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, kundi ang mensaheng iniwan niya sa puso ni Winnie, na ang bawat bata ay nararapat na mahalin ng walang kondisyon at ang bawat babae ay may karapatang tumayo ng may dangal, anuman ang kanyang katayuan sa buhay. Sa dulo ng kanilang paglalakbay, ang tanging natira ay ang liwanag ng pag-asa. Isang pag-asa na kasing lawak ng dagat at kasing tatag ng mga punong niyog na sumasayaw sa hangin. Malaya na sila, tunay na malaya. At sa bawat hampas ng alon sa pampang ng Palawan, baon namin ang aral na ang tunay na ginto ay hindi nasusukat sa ningning ng brilyante, kundi sa linis ng ating konsensya at sa tindi ng ating pagmamahal na kayang bumuo ng isang wasak na pamilya. Isang malalim na pasasalamat ang nais kong iabot sa bawat isa sa inyo na nanatili at nakiisa sa paglalakbay ni Winnie, Alexandre at Amelie hanggang sa huling sandaling ito. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong mga luha, at sa inyong pakikiramay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Habang isinusulat ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, lalo na ang mga sandaling nyurakan ang dangal ni Winnie sa harap ng Mansyon Quintana, tila nadudurog din ang aking puso. May mga gabing napatigil ako sa pagtipon ng mga salita dahil sa tindi ng emosyong nananaig. Isang halo ng galit sa kawalang katarungan at matinding awa sa isang inang nais lamang protektahan ang kanyang mahal sa buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong sakripisyo ng mga kababaihang kilala ko, mga yaya, mga nars, at mga ina na nananatiling matatag at tahimik na nagdurusa sa gitna ng unos. Bit-bit ang isang binhi ng pag-asa na balang araw ay sisibol din ang katarungan. Ang bawat salitang inyong narinig ay parang isang munting kandila na nais kong mag-iwan ng init sa inyong mga puso. Nais kong ipaalala na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan na magpapalaya sa atin mula sa rehas ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng magandang pagtatapos ni Winnie at Alexandre, isang tanong ang nais kong iwanan sa inyong mga kaisipan. Sa totoong buhay, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Winnie, kaya mo rin bang patawarin ng buong puso ang isang taong tulad ni Doña Isabela matapos ang lahat ng sakit at lason na idinulot niya sa iyong buhay? Sapat na ba ang paghingi ng tawad para burahin ang bawat pilat ng kahapon? Sana ay naging makabuluhan ang inyong pakikinig sa aming munting handog. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong mga damdamin, inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa ibaba. Iwanan ang inyong mga komento, i-like ang video na ito, at huwag kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang mas marami pa tayong pusong maabot ng mensahe ng pag-asa. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay ng kabutihan. Ingatan po kayo lagi ng may kapal